So, yan naman mga idol, no, sa pag-tune up naman ng NS150, NS160. So, wag niyo siyang i-tune up ng paisa-isa. So, ganito ang pag-tune up niyan mga idol, no. So, tayo, ginagamitan natin siya ng 0. Ayan. Kung makikita nyo, 0.04 mm yung kanyang intake. So, ito mga idol ay matagal naman na itong motor na to. So, luma pa rin naman yung kanyang rocker arm. So, hindi na tayo nag-standard kasi ang standard nitong NS150 ay 0.07 mm at 0.08 mm. So tayo, dinidikit na natin siya ng konti kasi ang NS150 at NS160 mga idol ay mabilis umingay. So dapat pag nag-tune up kayo nito ay sabay yung dalawa na yan. Oh. Ayan. So yan, kung makikita nyo, smooth lang siya hilain. Okay? So sabay dapat, hindi pwede na isa dito, isa diyon. So magkakaproblema kasi kayo, mabilis talaga umingay yun. Dapat talaga pantay. Yan. Oh. Ayan, so smooth lang, no? So 0.04 mm yung ginamit natin na valve clearance dito sa kanyang intake, tapos sa kanyang exhaust mga idol ay 0.05 mm. Okay, so sa paghigpit nito dahan-dahan lang para hindi sumabay yung pinakatapit kasi isa sa problema kung bakit mabilis umingay kasi nga hindi natin alam, dumidiin na pala yung isa tapos aangat na ang isa siyempre, di ba? So dapat dahan-dahan lang ang higpit para kahit papaano hindi sumabay yung pinakatapit screw at ang iikot lang din talaga ay yung kanyang nut. Okay, so yan, dahan-dahan lang ang paghigpit niya. Okay. So yun. Dapat ganoon ano. So pagka pinila mo to, dapat smooth lang din talaga. Ayan oh. Yung ay, napaka-smooth lang yan. So 0.04 mm. Tapos pagdating naman dito sa kanyang exhaust, sa exhaust naman niya ay 0.05 mm. Okay, so ganoon din. Dapat din smooth lang din. Hindi yung sobrang sikip, hindi rin yung sobrang luwag kasi mabilis lumagitik. Ito yung problema ng mga NS ngayon eh, na bakit mabilis umingay. Ito yung mga diskarte natin. Kaya binibigyan ko kayo ng idea sa mga technique natin dito sa mga naka NS150, NS160, NS125. So dapat idein nyo na konti. Huwag naman yung masyadong tukod kasi 0.05 medyo maganda pa yon. Okay? Ito yung kanyang exhaust, 0.05 yung ginawa natin. Okay, so pagka nilayo siya na smooth na, okay, so yun na yun, no? So wag naman yung sobrang luwag, wag din yung sobrang higpit. So dapat lumalaban yung ating feeler gauge. Yan, tapos sipitan na natin siya. Basta sa paghigpit ng tapet screw mga idol ay dahan-dahanin nyo lang, wag nyo bibiglain para hindi sumabay yung pinakatapit. Ito, pag sumabay kasi mga idol, sasabay din sa higpit yan. Okay, so dapat hindi siya sasabay sa paghigpit natin. Ngayon, pag sumabay naman siya, gamit kayo ng gamit kayo ng pangkontra para hindi siya sumabay at hindi babago yung valve clearance. Okay, so yun, ayan o. So mamaya gamitan muna natin siya ng pangkontra kasi yung isa sumasabay. So ayan, gamitan natin siya ng pangkontra kasi sumasabay yung isa. Ayan, ito pangkontra natin. Okay, tapos dito rin sa kabila. Basta hindi kailangan hindi siya sasabay. Ayan, itong isa hindi naman sumabay. Ayan. Okay. Tapos, dapat pag hinila, smooth na smooth. Yung hindi kayo mahirapan hilain. Yan o. Yun. So, lumalaban siya. Okay. So, sana nakabigay ng idea dun sa iba, no? Ayan, sa mga nag-tune up. Okay.